Nakatayo sa tapat ng nagtataasang gusali ng Montenegro Holdings, iisa lang ang nasa isip ni Althea. Balang araw, babagsak ka. Ang mga salitang iyon ay hindi isang dalangin, kundi isang pangako. Isang sumpa na binitawan niya sa hangin, kasabay ng pagtama ng nakakasilaw na sikat ng araw sa salamin ng gusali, na tila kinukutya ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang bag, maingat niyang kinuha ang isang kupas na litrato. Sa larawan, isang lalaking may mabait na ngiti ang nakaakbay sa isang batang babae na walang ibang ginawa kundi tumawa. Ang kanyang ama. Ang kanyang mundo. Bago yun winasak ng mga Montenegro. Biglang bumalik ang alaala. Ang gabi ng burol, ang mga bulungan na parang bubuyog sa kanyang tainga. Kawawang Reyes, nagpakamatay daw dahil sa utang. Hindi lang utang, nagnakaw daw sa kumpanya. Magnanakaw. Ang salitang iyon. Paulit-ulit. Isang lason na pumatay hindi lang sa reputasyon ng kanyang ama, kundi pati na rin sa puso ni Althea. Mabilis niyang itinago ang litrato. Huminga siya ng malalim. Ngayon, hindi na siya si Althea Reyes, ang naulilang anak ng isang magnanakaw. Sa loob ng gusaling iyon, siya ay si Thea Cruz, isang mahusay at ambisyosong aplikante. Isang tupa na nagbabalakayong lobo. Ito na yon, Thea. Simula na ng lahat. Ang loob ng Montenegro Holdings ay malamig at tahimik, kabaligtaran ng nag-aalab na galit sa kanyang puso. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang yabag palapit sa kanyang hustisya. Emma Thea Cruz, tawag ng isang babae mula sa Human Resources. Tumayo si Thea, umiti ng isang peking ngiti na ilang buwan niyang pinraktis. Yes, ma'am. Ang interview ay naging madali. Sinagot niya ang bawat tanong ng may kumpiyansa. Ang kanyang peking resume, ang kanyang mga peking reference, lahat ay perpektong inihanda. Ang tanging totoo lang sa kanya ay ang kanyang galing. Galing na gagamitin niya para wasakin sila mula sa loob. You are very impressive, Ms. Cruz, sabi ng EA manager, habang tinitingnan ang kanyang mga papel. We'll let you know. Nagpasalamat si Thea at lumabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang biglaang kaguluhan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang mga empleyado ay tila mga langgam na biglang humawi, nagbibigay daan. At doon, nakita niya siya. Si Don Ricardo Montenegro. Nakasuot ng mamahaling itim na suit, may tindig na puno ng kapangyarihan at pagmamataas. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ito ang lalaking sumira sa kanilang pamilya. Nagdaan ito sa kanyang tabi. Hindi siya nito pinansin, pero naramdaman ni Thea ang malamig na tingin nito na dumaplis sa kanya. Isang tingin na tila nagsasabing isa lamang siyang alikabok sa kanyang imperyo. Hindi na malaya ni Thea na nakakuyom na pala ang kanyang mga kamao. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan, mainit at mapait. Kailangan niyang makapasok sa kumpanyang ito. Kailangan. Nanginginig ang mga kamay, pumasok siya sa elevator. Pinindot niya ang EE para sa ground floor, hinihiling na sana'y bumilis ang pagbaba nito para makalayo na siya sa lugar na yon, sa alaala ni Don Ricardo. Sumandal siya sa malamig na pader na bakal, ipinikit ang mga mata. Hina, Thea. Hina. Nang akmang sasara na ang pinto ng elevator, isang kamay ang biglang humarang dito. Sandali lang. Isang lalaki ang humabol papasok, medyo hinihingal. Sa pagmamadali nito, bahagya siyang nabunggo. Sapat lang iyon para mawalan siya ng balanse at mabitawan ang folder na mahigpit niyang hawak. Isang nakakainis na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ng kanyang mga dokumento, ang peking resume, ang mga plano, ang mga papeles na naglalaman ng kanyang pagkatao, ay kumalat sa sahig ng elevator. Anak ng Nyi. Pabulong niyang mura. Inis na napayuko siya para damputin ang mga yon. Ito na lang ang kulang sa araw niya. Naku, sorry, miss. Pasensya ka na talaga, sabi ng lalaki na tila nahiya. Agad din itong yumuko para tulungan siya. Nag-angat ng tingin si Thea, handa nang magsungit, ngunit natigilan siya. Hindi ito nakasuot ng mamahaling suit gaya ni Don Ricardo. Simple lang ang suot nitong long-sleeved shirt na maayos na nakatupi hanggang siko. At ang kanyang mga mata walang bahid ng pagmamataas o lamig. Puno iyon ng sinserong pag-aalala. Okay lang, mahinang sagot ni Thea habang mabilis na kinukuha ang mga papel. Tinulungan siya ng lalaki na ayusin ang mga yon. Pinagpagan pa nito ang isang papel na medyo narumihan.
Ang kanyang mga galaw ay kalmado at magalang. Nagtama ang kanilang mga kamay sa pag-abot ng isang dokumento, at isang kakatwang kuryente ang gumapang sa braso ni Thea. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Heto, mukhang mahalaga to, sabi ng lalaki, inaabot sa kanya ang huling piraso ng papel. Isang maliit at magiliw na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Natulala si Thea. Sa impyernong ito na puno ng mga taong mayayabang at mapangmata, may isang taong umiti sa kanya. Isang totoong ngiti. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Tumunog ang elevator, hudyat na nasa ground floor na sila. Naunang lumabas ang lalaki at pinigilan pa nito ang pinto para hindi sumarado, hinintay siyang makalabas. Mag-ingat ka, sabi nito bago tuluyang naglakad palayo at nawala sa dami ng mga tao. Naiwan si Thea na nakatayo, hawak ang folder sa kanyang dibdib. Sino iyon? Bakit iba siya? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Huwag kang magtiwala, Thea. Lahat sila dito, kalaban. Humakbang siya palabas ng gusali, sinalubong ng ingay at init ng Maynila. Ang puso niya ay naguguluhan, puno ng galit mula sa pagkikita nila ni Don Ricardo, at ngayon, may isang kakatwang init na iniwan ng estrangherong iyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. Hello, is this Unda de Cruz? Tanong ng pamilyar na boses. Ang babae mula sa ihay. Yes, speaking, sagot niya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Congratulations. We'd like to offer you the position. Isang alon ng tagumpay ang bumuhos sa buong pagkatao ni Thea. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Nagawa ko. Ito na ang simula, Tay. Nagpatuloy ang babae sa kabilang linya. You can start on Monday. You will be assigned to the Special Projects Department. You will be reporting directly to Marco de Villa. Napakunot ang noo ni Thea. Marco de Villa. Parang narinig na niya ang pangalang iyon, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Sino po, ma'am? Marco. Yes. Marco de Villa. He's the department head, paliwanag ng ER manager. In fact, siya mismo ang personal na nagrekomenda na i-hire ka kaagad pagkatapos niyang makita ang file mo. At sa isang iglap, lahat ay nag-ugnay sa kanyang isipan. Ang mabait na mga mata. Ang magiliw na ngiti. Ang lalaki sa elevator. Halos mabitawan ni Thea ang kanyang cellphone. Ang mundo ay tila umikot. Ang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan ay isang Montenegro. Ang kanyang magiging amo, ang susi niya para makapasok sa pinakaloob ng kumpanya, ay ang anak ng lalaking sumira sa buhay niya. Napatitig siya sa higanteng logo ng Montenegro Holdings. Ang plano niya ay hindi lang naging komplikado. Naging isang bangungot ito. Ang amoy ng bagong timplang kape ang unang bumati kay Marco tuwing umaga. Hindi ang amoy ng mamahaling pabango o ang artipisyal na air freshener ng isang mansyon, kundi ang simple at totoong aroma ng Barako beans. Ito ang kanyang paraiso. Isang maliit na apartment sa Quezon City, malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park kung saan siya lumaki. Dito, siya lang si Marco. Hindi ang anak sa labas ni Don Ricardo. Hindi ang De Villa sa pamilya ng mga Montenegro. Habang dahan-dahan niyang hinihigop ang mainit na kape, tanaw niya mula sa kanyang bintana ang pagsikat ng araw. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang sandali ng kapayapaan bago siya bumalik sa magulong mundo ng Montenegro Holdings. Naalala niya ang babae sa elevator kahapon. Si Thea Cruz. May kakaiba sa kanya. Bukod sa talino na kitang-kita sa kanyang resume, may lungkot sa kanyang mga mata. Isang pader na tila pilit niyang itinatayo sa kanyang paligid. At nang magtama ang kanilang mga kamay ewan. Basta. Pinili niyang ihar ito hindi lang dahil sa kwalifikasyon. May kung anong nagsabi sa kanya na bigyan ito ng pagkakataon. Pagdating niya sa opisina, nandoon na si Thea, maagang dumating sa kanyang unang araw. Maayos itong nakaupo sa desk na inihanda para sa kanya, seryosong binabasa ang mga dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Good morning, Thea, bati ni Marco, na may bahagyang ngiti. Nag-angat ito ng tingin at sa isang segundo, nakita ni Marco ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito napalitan ng isang formal na ekspresyon. Good morning, Sir Marco. Marco na lang. Hindi ako sanay sa sir, sabi niya. Kamusta? Handa ka na ba? Tumango ito.
Yes, sir. I mean, Marco. Ginugol ni Marco ang umaga sa paggabay kay Dea. Ipinakita niya ang sistema ng kumpanya, ipinakilala sa ilang katrabaho, at ipinaliwanag ang kasalukuyang proyekto na kanilang hinahawakan. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kabilis matuto si Dea. Bawat tanong nito ay matalino. Bawat tango ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Ngunit ang pader ay nandoon pa rin. Propesyonal, magalang, pero may distansya. Isang distansya na hindi alam ni Marco kung bakit gusto niyang sirain. Ang mapayapang araw ay natapos nang tumawag ang sekretarya ng kanyang ama. Pinapatawag ka ni Don Ricardo para sa hapunan, Sir Marco. Kasama si Sir Mateo. Napabuntong hininga si Marco. Hapunan. Sa mansyon. Ang tawag para sa isang pagtatanghal ng isang masayang pamilya na hindi naman totoo. Okay. Sabihin mo darating ako. Ang mansyon ng mga Montenegro ay kasinlaki ng isang maliit na hotel, ngunit kasintalim ng isang morgue. Ang bawat muebles ay sumisigaw ng yaman, ngunit walang init, walang buhay. Naabutan niyang nag-uusap sa sala ang kanyang ama at si Mateo, ang kanyang kapatid sa ama. Si Mateo ang lehitimong tagapagmana, ang gintong anak. Siya naman ang anino. Marco, bati ni Don Ricardo, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa hawak na kopitan ng alak. Dad, sagot ni Marco. Ngumisi si Mateo. Isang ngisi na hindi kailanman umabot sa mga mata nito. Look who's here. Ang paboritong anak ng mga empleyado. Ang bawat salita ay may bahid ng panunuya. Umupo si Marco sa tapat nila, pinipilit na huwag ipakita ang inis. Mateo. Ang hapunan ay isang tahimik na pagdurusa. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Walang nag-uusap. Walang nagtatawanan. Isang pamilya sa pangalan lamang. Biglang binasag ni Don Ricardo ang katahimikan. Nabalitaan ko, may bago kang tauhan sa departamento mo, Marco. Bago pa man makasagot si Marco, sumabat na si Mateo. Isang babae, di ba? Dea Cruz. Masyado kang mabilis magtiwala, kapatid. Baka isa lang niyang ahas na naghihintay ng pagkakataon. She's qualified for the position, mariing sagot ni Marco, pinipigilan ang sarili. At trabaho ko ang pumili ng mga taong makakatulong sa departamento. Talaga ba? Tumawa si Mateo. O baka naman may iba kang dahilan? Mag-ingat-ingat ka. Baka kung saan na naman mapunta ang pera ng kumpanya, gaya ng nangyari noon. Natahimik ang lahat. Ramdam ni Marco ang pagbigat ng hangin. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Mateo. Hindi kumibo si Don Ricardo. Muli, ang kanyang katahimikan ay parang isang pader na hindi kayang gibain. Iyon ang mas masakit para kay Marco, ang hindi pagkibo ng kanyang ama, na para bang sang-ayon ito sa panlalait ni Mateo. Natapos ang hapunan nang walang anumang nasabi pa. Si Marco ang unang tumayo. Aalis na po ako. Marami pa akong tatapusin, paalam niya. Walang nag-abalang sumagot. Habang naglalakad siya palabas ng malawak na pinto, pagod at puno ng bigat sa dibdib, narinig niya ang boses ni Mateo mula sa sala. Mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Huwag mong hayaang masyadong masangkot yan, Dad. Baka nakakalimutan mo na ang nangyari kay Reyes. Natigilan si Marco sa kanyang paglalakad. Ang kanyang kamay ay napahawak sa malamig na doorknob. Reyes. Isang pamilyar na apelyido. Isang empleyado dati. Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Bakit bigla itong binanggit ni Mateo? At bakit may kaba siyang naramdaman sa paraan ng pagkakasabi nito? Lumingon siya, ngunit tanging ang nakasaradong pinto ng sala ang kanyang nakita. Isang pinto na nagtatago ng napakaraming lihim. Lumipas ang mga araw na tila isang laro ng chess para kay Dea. Bawat ngiti, bawat tango, bawat good morning, Marco, ay isang kalkuladong galaw. Kailangan niyang maging perpektong empleyado sa umaga, habang sa gabi, siya ang anino na naghahanap ng mga bitak sa pader ng imperyo ng Montenegro. Ang pagiging malapit kay Marco ay parehong isang biyaya at isang sumpa. Dahil sa posisyon niya, madali siyang nagkakaroon ng akses sa mga dokumento. Ngunit ang kabaitan ni Marco iyon ang hindi niya napaghandaan. Hindi ito katulad ni Don Ricardo na may malamig na mga mata o ni Mateo na puno ng paghamak. Si Marco ay iba.
May mga pagkakataon na nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, hindi na may pagnanasa, kundi may pag-aalala. Isang hapon, habang abala siya sa pag-scan ng mga lumang financial reports sa kanyang computer, hindi niya namalayan na nasugatan na pala siya ng papel. Isang maliit na hiwa sa kanyang daliri, ngunit mahapdi. Pinilit niyang huwag itong pansinin at nagpatuloy sa trabaho. Kinabukasan, pagdating niya sa kanyang desk, may isang maliit na kahon ng band-aid na nakalagay sa tabi ng kanyang keyboard. Walang note. Walang nagsabi. Alam niyang galing iyon kay Marco. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang maliit na bagay, ngunit tila isang malaking bato ang ibinato sa kalmadong lawa ng kanyang paghihiganti. Napakagat siya sa kanyang labi. Huwag kang magpadala, Dea. Parte ito ng laro nila. Para makuha ang tiwala mo. Gabi na at halos wala ng tao sa opisina. Ito ang kanyang pagkakataon. Maingat niyang inilabas ang isang USB mula sa kanyang bag ito na ang gabi para kopyahin ang mga file mula sa lumang server ng kumpanya. Puno ng kaba, sinimulan niya ang proseso. Bawat pag-click ng mouse ay parang isang malakas na dagundong sa tahimik na gabi. Ang progress bar sa screen ay tila hindi gumagalaw. 10%. 15%. Napakabagal. Mukhang mag-o-overtime ka yata. Halos mapatalon si Dea sa gulat. Mabilis niyang itinago ang ifesi sa ilalim ng mesa, ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Paglingon niya, nakita niya si Marco, nakasandal sa hamba ng pinto ng kanyang opisina, may dalang 2 paper bag. Marco! Ginulat mo ako, sabi ni Dea, pilit na pinapakalma ang sarili. May tinatapos lang ako. Nakita kong umilaw pa ang opisina mo, sabi ni Marco, lumapit ito sa kanyang desk. Kaya dumaan ako sa paborito kong kainan. Nag-uwi ako ng dinner. Baka nagugutom ka na. Inilapag nito ang isang paper bag sa kanyang mesa. Amoy pa lang, alam niyang masarap. Biglang kumalam ang kanyang sikmura. Hindi pa pala siya kumakain mula pa kaninang tanghali. Nako, hindi na kailangan. Nakakahiya naman pagtanggi niya kahit na ang totoo ay gusto niyang tanggapin. Huwag ka nang mahiya. Sige na, kainin mo na yan. Sabayan na kita, sabi ni Marco, at umupo ito sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa. Walang nagawa si Dea kundi tanggapin. Habang kumakain sila sa katahimikan ng gabi, hindi niya maiwasang pagmasdan si Marco. Ang paraan ng pagkain nito, ang simpleng suot, lahat ay sumisigaw ng kababaang loob. Bakit ganito ka? Hindi napigilang tanong ni Dea. Napatigil sa pagkain si Marco. Anong ganito? Iba ka sa kanila, sabi ni Dea. Hindi ka. Montenegro. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Ibinaling nito ang tingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad. Siguro dahil hindi naman talaga ako buong Montenegro. May pangarap ako na malayo sa lahat ng ito. Anong pangarap? Tanong ni Thea, ang kuryosidad ay nanaig sa kanyang pag-ingat. Isang maliit na coffee shop, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang isang tunay na kislap sa mga mata nito. Isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta para mag-relax, hindi para pag-usapan ang stocks o ang pera. Isang lugar kung saan ako lang si Marco, ang barista. Natigilan si Thea. Isang coffee shop. Isang simpleng pangarap. Iyon din ang pangarap ng kanyang ama. Bago masira ang lahat, plano nilang magtayo ng isang maliit na kapihan sa kanilang probinsya. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang lalaking nasa harap niya, ang anak ng kanyang kaaway, ay may kaparehong pangarap ng taong ipinaghihiganti niya. Tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Magandang pangarap yan, mahinang sabi ni Thea. Ang boses niya ay halos mabasag. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na parabang nakikita nito ang kaluluwa niya. Ikaw, Thea? Anong pangarap mo? Sa isang iglap gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ang pangarap ko ay makita kayong lahat na bumagsak. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Natapos ang kanilang hapunan. Nagpaalam si Marco, ngunit bago ito umalis, huminto ito sa may pinto. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Thea. Good night. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na opisina. Ang pagkain ay naubos na, ngunit ang init na iniwan ng presensya ni Marco ay nanatili. Ang kanyang determinasyon ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Muli niyang binalikan ang computer.
Malapit nang matapos ang pag-download. Habang hinihintay iyon, naisip niyang mag-research pa. Isinulat niya ang pangalan ni Marco de Villa sa search bar ng internal database ng kumpanya. Lumabas ang profile nito. At doon, sa ilalim ng e-family background, nakita niya ang isang detalye na nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco de Villa. Father, Ricardo Montenegro. Mother, Elena de Villa. Status, illegitimate. Hindi siya anak ng asawa ni Don Ricardo. Anak siya sa labas. Napatitig si Dea sa screen. Ang lahat ay biglang nagbago. Ang kanyang plano, ang kanyang galit, ang kanyang nararamdaman. Ang lalaking nagpapakita sa kanya ng kabaitan ay hindi lang isang Montenegro. Isa rin siyang biktima sa ibang paraan. At ngayon, hindi na niya alam kung sino ang tunay niyang kaaway. Simula nang malaman niya ang tungkol sa pangarap ni Dea, o mas tamang sabihin, ang kawalan nito ng sagot, hindi na mayalis ni Marco si Dea sa kanyang isipan. May misteryo sa pagkatao nito na gustong-gusto niyang tuklasin. Sa tuwing nakikita niya itong seryoso sa trabaho, tila ba may isang malaking pader sa pagitan nila, pero sa mga sandaling nagkakatinginan sila, nakikita niya ang isang kislap ng kalungkutan na pilit nitong itinatago. Pakiramdam niya may mabigat itong pinagdadaanan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto niyang maging sandalan nito. Sa kabilang dako, ang pakikitungo niya kay Dea ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Mateo. Ang kanyang kapatid ay tila isang buitre, laging nag-aabang ng pagkakataon para siya ay tuklawin. Isang gabi, habang pauwi na si Marco, hinarang siya ni Mateo sa parking lot. Nakasandal ito sa mamahaling kotse nito, may mapanuyang ngiti sa mga labi. Mukhang nag-enjoy ka masyado sa bago mong laruan, kapatid, panimula ni Mateo, ang boses ay puno ng lason. Kumunot ang noo ni Marco. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magmaang-maangan, sabi ni Mateo, lumapit ito sa kanya. Yang si Dea Cruz. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga palihim mong sulyap? Ang mga pag-aalala mo? Masyado kang obvious, Marco. Huminga ng malalim si Marco, pinipigilan ang sarili na patulan ang provokasyon. Empleyado ko siya, Mateo. At mahusay siya sa trabaho niya. Yun lang yon. Tumawa si Mateo, isang tawang walang kagalakan. Mahusay? O baka naman ginagamit mo lang ang posisyon mo para mapalapit sa kanya? Mag-ingat ka, Marco. Ang mga babaeng mukhang anghel, sila ang pinakadelikado. Baka isang araw, gising ka na lang, wala na ang lahat sa'yo. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa. Ay, teka. Wala ka pa nga palang lahat. Nag-init ang ulo ni Marco. Tapos ka na ba? Kung wala ka nang sasabihing matino, aalis na ako. Isang babala lang, Marco, sabi ni Mateo, ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Huwag kang masyadong magtiwala sa babaeng yan. Mukha siyang hindi simple. At ayokong madamay ang pangalan ng pamilya sa kung anumang kalokohan ang gagawin mo. Pamilya. Ang salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Kailan ba siya itinuring ni Mateo bilang pamilya? Hindi na sumagot si Marco. Tinalikuran na lang niya si Mateo at sumakay sa kanyang kotse. Habang papalayo, nakita niya sa rearview mirror ang kanyang kapatid, nakatayo pa rin doon, tila isang madilim na anino sa gitna ng paradahan. Kinabukasan, isang mahalagang meeting ang naganap para sa isang bagong proyekto. Naroon si Don Ricardo, si Mateo, si Marco, at ilang department heads. Si Dea, bilang bahagi ng team ni Marco, ay naroon din para mag-take down ng minutes. Habang ipinipresenta ni Marco ang kanyang mga ideya, biglang sumingit si Mateo. Sandali, sabi ni Mateo, nakatingin kay Dea. Miss Cruz, pakiulit nga yung sinabi mong data kanina. Parang may mali yata sa narinig ko. Natigilan si Dea. Malinaw na sinusubukan siyang ipahiya ni Mateo sa harap ng lahat. Nakita ni Marco ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Ang sabi ko po, Sir Mateo, magalang na sagot ni Dea, the projected growth is at 15% for the first quarter, based on... Hindi, putol ni Mateo. I'm sure I heard something else. Baka naman hindi ka nakikinig. O baka naman hindi mo talaga naintindihan ang pinag-uusapan dito. Ang buong silid ay natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Dea. Si Don Ricardo ay walang imik, tila nagmamasid lang. Hindi na nakapagpigil si Marco. Mateo, tama ang data na sinabi ni Thea, mariing sabi ni Marco,
ang boses ay kalmado ngunit may diin. Kung may hindi nakarinig ng maayos, siguro ay dapat siyang maglinis ng tainga. Thea is one of aanihan hawakan ng team, and I trust her work completely. Kung may tanong ka sa data, sa akin mo idirekta, hindi sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ay nagulat sa direktang pagtatanggol ni Marco, lalo na laban sa sarili niyang kapatid. Naningkit ang mga mata ni Mateo, puno ng galit. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tumikhim si Don Ricardo. Tama na yan. Ituloy mo ang presentation, Marco. Nang matapos ang meeting, isa-isang nagsilabasan ang mga tao. Naiwan sina Marco at Thea na nag-aayos ng mga gamit. Salamat, mahinang sabi ni Thea, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Wala yon, sagot ni Marco. Hindi tama ang ginawa niya. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Si Thea, na karaniwang nagmamadaling umalis, ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Tila may gusto itong sabihin. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, pasasalamat, pag-aalala, at isang tanong na matagal na nitong itinatago. Marco Lee. Panimula nito, ang boses ay halos isang bulong. Ano-ano ba talaga ang relasyon mo kay Don Ricardo? Ang tanong ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Simple lang ang tanong, pero ang sagot ay komplikado. Alam niyang ito na ang sandali ng katotohanan sa pagitan nilang dalawa. Ang sagot niya ay maaaring maging dahilan para mas lumapit ito sa kanya o tuluyan na siyang iwasan. Tinitigan niya si Thea. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim, handa nang buksan ang isang kabanata ng buhay niya na pilit niyang itinatago. Ang mukha ni Marco ay bahagyang nagbago. Ang karaniwang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Nakatayo si Thea sa loob ng tahimik na conference room, ang tanong niya ay nakabitin sa hangin na parang isang mabigat na ulap. Ang pagbabago sa mukha ni Marco ay isang sagot na mismo, pero hinintay pa rin niya ang mga salita. Huminga ng malalim si Marco, ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig, tila naghahanap ng lakas ng loob. Si Don Ricardo ama ko siya. Alam na ni Thea. Nabasa na niya sa files. Ngunit ang marinig ito mismo mula kay Marco ay may ibang bigat. Nagpatuloy si Marco, ang boses ay mahina. Pero hindi ako anak ng asawa niya. Ang nanay ko si Elena de Villa. Isa siyang simpleng babae na minahal ng ama ko, pero hindi niya kayang panindigan. Kaya heto ako. Isang de Villa sa mundo ng mga Montenegro. Sa bawat salitang binitawan ni Marco, tila may kung anong pader sa puso ni Thea ang unti-unting gumuho. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng saya, ng tagumpay, dahil nalaman niyang may bahid din ng kahihiyan ang pamilyang sumira sa kanila. Ngunit wala. Ang naramdaman niya ay isang kakatwang pakikiramay. Ang lalaking nagtanggol sa kanya, laban sa sarili nitong kapatid, ay isa ring biktima ng sistema ng pamilyang ito. Pareho silang anino sa kani-kanilang mga paraan. Sorry, sabi ni Thea, hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Hindi ko dapat tinanong. Umiling si Marco at sa wakas ay nag-angat ng tingin. Okay lang, Thea. Siguro mas mabuti nang ang alam mo. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit puno iyon ng lungkot. At least na yon, alam mo na kung bakit hindi ako Montenegro. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng malalim na marka kay Thea. Ang kanyang misyon sa paghihiganti ay biglang naging malabo. Paano niya wawasakin ang isang pamilya kung ang taong nasa sentro nito ay unti-unti nang winawasak ang mga pader na itinayo niya sa kanyang puso? Pinilit niyang isantabi ang mga emosyong ito. Kailangan niyang mag-focus. Ang pagiging anak sa labas ni Marco ay hindi nagbabago sa katotohanang si Don Ricardo pa rin ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, ginugugol niya ang oras sa pag-aaral ng mga lumang dokumento na kanyang nakuha. Mga financial statements, mga payroll records, mga internal memos. Hinahanap niya ang kahit anong maliit na butas, kahit anong ebidensya na magpapatunay na may ginawang masama ang mga Montenegro. Ang lahat ay tila malinis. Perpekto. Nakakadismaya. Hanggang isang gabi, habang tinitignan niya ang mga miscellaneous expenses mula sa taon kung kailan namatay ang kanyang ama, isang partikular na entry ang pumukaw sa kanyang pansin. Operational Cost Adjustment, Provincial Branch. I500,000.00. Napakunot ang noo ni Thea.
Masyadong malaki ang halaga para sa isang simpleng de-operational cost. At bakit ito inilagay sa ilalim ng miscellaneous? Hinanap niya ang iba pang detalye. Ang nakasulat lang ay ang pangalan ng isang bangko at ang petsa. Ang petsa halos isang linggo pagkatapos ilibing ang kanyang ama. Puno ng hinala, ipinagpatuloy niya ang paghuhukay. Ginamit niya ang kanyang galing sa pag-trace ng mga digital footprints, isang bagay na hindi niya inilagay sa kanyang pekeng resume. Matapos ang ilang oras ng masusing paghahanap sa mga naka-archive na email at mga lumang accounting logs, nakita niya ito. Isang lumang resibo. Isang transaction slip. Ang 500,000 piso ay hindi napunta sa isang supplier o sa isang branch. Ito ay isang tseke na nadeposito sa account ng isang maliit at halos hindi kilalang ospital. El Jude Medical Center. San Isidro, Laguna. Halos manlamig ang buong katawan ni Thea. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan ng ospital at ang lugar. Hindi niya maaaring makalimutan ang pangalang iyon. Hindi niya maaaring makalimutan ang lugar na iyon. Iyon ang ospital kung saan isinugod ang kanyang ama. Iyon ang ospital kung saan ito idineklarang dead on arrival. Bakit magbabayad ng ₱250,000 ang Montenegro Holdings sa ospital kung saan namatay ang empleyadong inakusahan nilang nagnakaw? Hindi ito bayad para sa serbisyo. Masyadong malaki. Masyadong kahina-hinala. Ito ay bayad para sa katahimikan. Napahawak si Thea sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Ngayon, sigurado na siya. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang simpleng kaso ng suicide. May tinatago ang mga Montenegro. Isang sikretong nagkakahalaga ng 500,000 piso. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang pagdududa na dating nasa isip niya lang ay ngayon, mayroon ng matibay na pundasyon. Kailangan niyang puntahan ang ospital na yon. Kailangan niyang malaman kung ano ang binili ng pera ng mga Montenegro. Tumingin siya sa labas ng kanyang bintana, sa madilim na kalangitan ng gabi. Ang kanyang plano ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti. Ito na ngayon ay isang paghahanap sa katotohanan. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Natakot siya sa kung ano ang maaari niyang matuklasan sa dulo ng daang ito. Ang pag-amin ni Marco tungkol sa kanyang pagkatao ay nagbukas ng isang pinto sa pagitan nila ni Thea. Isang pinto na hindi niya inaasahang magbubukas kailanman. Sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang banayad na pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya. Ang dating formal na distansya ay napalitan ng isang tahimik na pag-unawa. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, at sa halip na mabilis na umiwas, isang maliit at nahihiyang ngiti ang kanyang isinusukli. Ang maliliit na ngiting iyon ang nagbibigay lakas kay Marco. Sa bawat ngiti, mas lalo siyang nahuhulog. Ang nararamdaman niya para kay Thea ay hindi na simpleng paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na parehong nakakakaba at nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Kaya isang Biyernes ng hapon, habang nag-aayos na ang lahat para umuwi, nilakasan niya ang kanyang loob. Nilapitan niya si Thea sa desk nito. "Thea, may gagawin ka ba ngayong gabi?" tanong niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Thea, tila nagulat sa kanyang tanong. "Wala naman. Uwi lang din siguro." "Bakit?" Huminga ng malalim si Marco. "Gusto ko sanang ipakita sa iyo yung isang bagay. Yung pangarap ko." Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito, pero pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan itong tumango. "CJ." Ang puso ni Marco ay tila lumundag sa tuwa. Dinala niya si Thea hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong lugar, kundi sa isang maliit na pwesto sa isang tahimik na kalye sa may maginhawa. Ang lugar ay kasalukuyan pang ginagawa. Amoy na amoy pa ang bagong pintura at ang barnis sa mga kahoy. May mga supot ng semento sa isang tabi at mga gamit ng karpintero. "Ito," tanong ni Thea, ang mukha ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Marco. "Ito na yon. Ang feature coffee shop ko." Binuksan niya ang nag-iisang ilaw sa loob, isang bombilya na nakasabit sa gitna. Ang mainit na dilaw na liwanag nito ay nagbigay buhay sa lugar. "Pasensya ka na, magulo pa. Pero unti-unti, nabubuo ko na siya." Itinuro niya ang mga espasyo. "Dito ang magiging counter. Gawa sa recycled na kahoy. Dito sa pader na to, maglalagay ako ng mga artworks mula sa mga local artists.
At doon, turo niya sa isang sulok, isang maliit na stage para sa mga open mic nights. Habang nagsasalita si Marco, nakatingin lang sa kanya si Thea. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bombilya. Nakikinig ito sa bawat salita, sa bawat pangarap na kanyang ibinabahagi. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakikinig sa kanya na hindi siya hinuhusgahan bilang isang Montenegro. Ang ganda, mahinang sabi ni Thea, habang hinahaplos ang isang hindi pa tapos na lamisang kahoy. Ramdam ko iyong puso mo dito, Marco. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Marco. Lumapit siya kay Thea. Ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting kumikitid. Gusto kong maging isang lugar ito kung saan pwedeng takasan ng mga tao ang gulo ng mundo, sabi ni Marco, ang boses niya ay halos isang bulong. Isang lugar na totoo. Nag-angat ng tingin si Thea. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang tibok ng kanyang puso. Wala na ang Montenegro Holdings, wala na si Don Ricardo, wala na si Mateo. Sila lang dalawa. Dahan-dahan, inangat ni Marco ang kanyang kamay at marahang inalis ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Thea. Ang balat nito ay malambot. Hindi ito umiwas. Sa halip, bahagya itong pumikit na tila tinatanggap ang kanyang haplos. Iyon na ang hudyat na hinihintay niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Thea. Nakikita niya ang pag-asa, ang takot, ang isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang pulgada na lang ang layo. Amoy niya ang banayad na pabango nito. Ramdam niya ang hininga nito. Ngunit bago maglapat ang kanilang mga labi, isang biglaang pagbabago ang nangyari. Ang mga mata ni Thea ay biglang nanlaki, puno ng takot at gulat, na para bang nakakita ito ng multo. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi. At sa isang iglap, tinulak siya nito palayo. Ang tulak ay hindi malakas, ngunit puno ng biglaang pagtanggi. Hindi pwede. Mali ito. Umiiyak si Thea. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagsalita si Marco, tumalikod na ito at tumakbo palabas ng pinto, papalayo sa kanya, papalayo sa lugar na iyon. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang pangarap, mag-isa. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang init na kanina'y bumabalot sa kanila ay naglaho. Tanging ang amoy ng alikabok at ang malamig na simento ang kanyang kasama. Nakatitig siya sa pinto kung saan ito nawala. Anong nangyari? Anong mali? Akala niya pareho sila ng nararamdaman. Ang matamis na sandali ay naging isang mapait na alaala. Ang puso niyang kanina lang ay puno ng pag-asa, ngayon ay basag at puno ng pagkalito. Tumakbo si Thea. Tumakbo siya palayo sa coffee shop. Palayo kay Marco. Palayo sa pakiramdam na unti-unti siyang nilulunod. Hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa kanyang apartment. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang silid, humagulhol siya ng humagulhol. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Nang ilapit ni Marco ang mukha nito, sa isang saglit, kinalimutan niya ang lahat. Kinalimutan niya ang kanyang ama, ang kanyang paghihiganti, ang pangalan ng mga Montenegro. Ang tanging nakita niya ay si Marco, ang kanyang mababait na mata, ang kanyang malungkot na ngiti, ang kanyang simpleng pangarap. At hinayaan niya ang sarili niyang mahulog. Ngunit sa huling sandali, bago maglapat ang kanilang mga labi, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama. Hindi ang masayang mukha sa litrato, kundi ang mukha nito noong huli niya itong nakita sa kabaong, maputla, malamig, at walang buhay. Ang konsensya niya ay sumigaw. Anong ginagawa mo, Althea? Hahalikan mo ang anak ng taong pumatay sa ama mo. Ang halik na iyon ay isang pagtataksil. Isang pagtataksil sa alaala ng kanyang ama. Kinabukasan, hindi pumasok si Thea sa trabaho. Nag-file siya ng sick leave. Hindi niya kayang harapin si Marco. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Buong araw, nakakulong lang siya sa kanyang kwarto, gulong-gulo ang isip. Ang paghihiganti at ang pag-ibig ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan niyang pumili. At para makapili, kailangan niya ng katotohanan. Ang St. Jude Medical Center. Ang 500,000 piso. Doon niya kailangang magsimula.
Kinabukasan, nag-file siya ng isa pang araw ng leave, pero sa pagkakataong ito, sinabi niyang uwi siya sa probinsya dahil may sakit ang kanyang lola. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malaking misyon. Sumakay siya ng bus papuntang Laguna. Ang San Isidro ay isang maliit at tahimik na bayan. Ang hangin dito ay sariwa, malayo sa polusyon ng Maynila. Ngunit para kay Thea, ang lugar na ito ay nababalot ng isang madilim na alaala. Ang S. Jude Medical Center ay isang luma at maliit na ospital. Halatang hindi ito gaanong umasenso sa paglipas ng mga taon. Pumasok siya at nagkunwaring naghahanap ng lumang medical records ng isang kamag-anak. Ngunit ang mga staff ay bago na. Walang nakakaalala sa kaso ng kanyang ama. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Habang papalabas na siya, isang matandang janitor ang pumansin sa kanya. "Naghahanap ka ba ng lumang staff dito, In?" tanong nito. "Opo, sana po," sagot ni Thea. "Yung mga nandito pa po mga 10 taon na ang nakalipas." "Nako, halos lahat sila wala na dito." Pero si Nurse Elena, yung head nurse dati, malapit lang ang bahay dito. Baka may matandaan siya. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Thea. Ibinigay ng janitor ang direksyon. Ang bahay ni Nurse Elena ay simple lang. Isang matandang babae na may puti ng buhok ang nagbukas ng pinto. Sa una, nag-aalangan itong makipag-usap. "Pasensya na, iha, matagal na akong retirado." "Mahina na ang memorya ko," sabi nito. Hindi sumuko si Thea. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang kupas na litrato ng kanyang ama. "Siya po si Nestor Reyes." "Ang tatay ko," sabi ni Thea, nanginginig ang boses. "Dito po siya dinala bago siya namatay." Baka po may natatandaan kayo." Tinitigan ng matagal ng matandang nurse ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. May biglang nagbago sa kanyang ekspresyon. "Reyes ni?" Bulong nito. "Nestor Reyes." "Natatandaan ko." Pinapasok siya ni Nurse Elena sa loob ng bahay. Pinaupo. Ang mga kamay ng matanda ay nanginginig habang nagtitimpla ito ng tubig. "Ang opisyal na report ay suicide, iha," sabi ni Nurse Elena, umupo ito sa tapat niya. "Pero kaming mga nandito noon alam naming hindi iyon totoo." Napahawak ng mahigpit si Thea sa kanyang upuan. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim ang matanda, tila nag-ipon ng lakas. "Ang tatay mo, isinugod dito dahil sa isang vehicular accident. Hindi dahil nagtangka siyang magpakamatay. May kasama siyang 2 bata. Mga taga Maynila, mayayaman. Mga bata. Isang mas matanda, mga teenager na siguro, at isang mas bata pa. Nag-aaway yata sila sa kalsada. Yung mas matanda, mukhang galit na galit. Tinulak niya yung kapatid niya papunta sa gitna ng daan, hindi niya nakita na may parating na truck." Nanlaki ang mga mata ni Thea. "Ang tatay mo," pagpapatuloy ni Nurse Elena, ang boses ay puno ng awa, "nakita niya ang lahat. Tumakbo siya. Itinulak niya palayo yung mas batang lalaki. Siya ang nasagip ng truck." Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Thea. Ang kanyang ama ay isang bayani. Pagkatapos noon, sabi ng nurse, dumating yung ama ng mga bata. Isang makapangyarihang tao. Siya ang kumausap sa management ng ospital. Kinabukasan, iba na ang kwento. Ang tatay mo, biglang naging isang taong may utang na nag-suicide. Ang vehicular accident, hindi na nabanggit kailanman. At isang malaking donasyon ang ibinigay sa ospital. Hindi makapagsalita si Thea. Ang mga luha ay tumutulo na lang sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isang kasinungalingan. Tumingin si Nurse Elena sa kanya, ang mga mata ay puno ng awa. "Hindi totoong nagpakamatay ang tatay mo, iha. Biktima siya." Huminto ang nurse saglit, bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Sinubukan niyang iligtas ang isang bata, ang batang Montenegro. 2 araw. 2 araw na walang Thea. Ang opisina ay tila naging mas malaki at mas malamig. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Marco sa biglaang pagtakbo nito palayo sa kanya, sa mga luhang hindi niya naintindihan. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito. Diretso sa voicemail. Nag-text siya. "Thea, okay ka lang ba? Nag-aalala ako." Walang reply. Tanging ang malamig na katahimikan ang kanyang natanggap.
Ang pag-aalala ay unti-unting kinakain ang kanyang isip. Ano ang nangyari? May nasabi ba siyang mali? O may nagawa ba siyang mali? Ang imahe ng umiiyak na mukha ni Thea ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya, isang tanong na walang sagot. Kasabay ng pag-aalala, may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang ulo. Nagsimula ito bilang isang mahinang kirot sa kanyang sentido, ngunit ngayon ay unti-unti na itong lumalala. At kasabay ng sakit, may mga imaheng biglang sumusulpot sa kanyang isipan. Pira-piraso. Malalabo. Ang tunog ng biglaang pagpreno ng gulong sa basang kalsada. Ang malamig na buhos ng ulan sa kanyang mukha. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck. At ang takot. Ang matinding takot sa mukha ni Mateo. Napapahawak si Marco sa kanyang ulo. Ano ang mga ito? Mga panaginip lang ba? O mga alaala? Bakit ang mukha ni Mateo ang palagi niyang nakikita sa mga pira-pirasong imaheng iyon? Hindi na niya matiis. Ang pangalang Reyes na binanggit ni Mateo noong hapunan nila, ang mga kakaibang alaala, ang biglaang pag-aalala ni Mateo kay Thea. Kailangan niya ng sagot. At iisa lang ang taong makapagbibigay nito. Tinungo niya ang opisina ng kanyang ama. Si Don Ricardo ay abala sa pagpirma ng mga dokumento, ang mukha ay seryoso gaya ng dati. Dad, panimula ni Marco, medyo nag-aalangan. Nag-angat ng tingin si Don Ricardo. Ano yon, Marco? May problema ba sa proyekto? Hindi po tungkol sa proyekto, sabi ni Marco. Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa isang bagay. Tungkol sa isang dating empleyado. Isang N. Reyes. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Marco ang biglaang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Isang kislap ng gulat na mabilis ding napalitan ng inis. Saan mo narinig ang pangalang yan? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Narinig ko po kay Mateo, sagot ni Marco. At nitong mga nakaraang araw, may mga naalala ako. Malabo lang. Isang gabi, umuulan may aksidente. Tigilan mo yan. Ang sigaw ni Don Ricardo ay umalingaw sa loob ng malawak na opisina. Tumayo ito at malakas na ibinagsak ang kamao sa mamahaling lamesa, dahilan para magulat si Marco. Kalimutan mo na ang lahat ng yan, galit na sabi ng kanyang ama, ang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mo nang babanggitin ang pangalang yan dito sa kumpanya. Naiintindihan mo ba? Hindi nakapagsalita si Marco. Ngayon lang niya nakitang ganito kagalit ang kanyang ama. Hindi ito simpleng galit. May kasama itong takot. Wala kang alam, Marco, sabi ni Don Ricardo, huminahon ng kaunti ngunit ang boses ay puno pa rin ng diin. At mas mabuti nang manatili kang ganyan. Umalis si Marco sa opisina ng kanyang ama na mas lalo lang naguluhan. Ang reaksyon ng kanyang ama ay hindi reaksyon ng isang taong walang itinatago. Isa itong kumpirmasyon na may malaking sikreto sa likod ng pangalang Reyes. Bumalik siya sa kanyang opisina, umupo sa kanyang silya, at napahilamos sa kanyang mukha. Ang sakit ng ulo niya ay lalo pang tumindi. Biglang bumukas ang pinto. Napaangat ang tingin ni Marco, at ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Si Thea. Nakatayo ito sa may pinto. Mukha itong pagod, ngunit may bago sa kanya. Ang mga mata niya wala na ang lungkot na dati niyang nakikita. Napalitan niyo ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Parang yelo. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanyang mesa. Bawat hakbang ay tila may bigat. Huminto ito sa kanyang tapat, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dea saan ka galing? Halos pabulong na tanong ni Marco. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip, ang mga labi nito ay bumuka at nagbitaw ng isang tanong na gigimbal sa buong pagkatao niya. Ang batang sinubukan iligtas ng tatay ko Sabi ni Thea, ang boses ay walang emosyon, ikaw ba yon? Ano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang tanong ni Thea ay parang isang kidlat na tumama sa kanya, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang tatay ko, ulit ni Thea, at sa pagkakataong ito, narinig ni Marco ang panginginig sa boses nito. Si Nestor Reyes. Ang sabi nila, nagpakamatay siya dahil sa pagnanakaw. Pero kasinungalingan yon. Namatay siya sa isang aksidente, sinusubukang iligtas ang isang bata. Ang tanong ko, Marco, ikaw ba yon? Ang mga salita ni Thea ay tila mga susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala.
Ang batang sinubukan niyang iligtas. Ang batang Montenegro. Ang mukha ni Mateo. Ang tunog ng preno. Ang mga pira-pirasong imahe ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang sakit sa kanyang ulo ay biglang naging isang malinaw na larawan. Gabi. Umuulan. Nag-aaway sila ni Mateo sa gilid ng kalsada sa probinsya, malapit sa isang rest house ng pamilya. Bata pa siya noon, si Mateo ay teenager na. Nagagalit si Mateo dahil sumunod siya dito ng palihim. Sa sobrang inis, tinulak siya ni Mateo. Natumba siya sa gitna ng kalsada. Isang nakakasilaw na ilaw. Isang malakas na busina. At isang lalaking hindi niya kilala ang biglang tumakbo at itinulak siya palayo bago ang malakas na kalabog. Marco. Ang boses ni Thea ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang sarili niyang nakaupo, nanginginig, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Yeh! Halos paos niyang sagot. Ako nga. Ang mukha ni Thea ay gumuho. Ang tapang na kanina'y nakapaskil doon ay biglang nawala, napalitan ng sakit. Isang sakit na alam ni Marco ay mas malalim pa kaysa sa galit. Alam mo ba, tanong ni Thea, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alam mo ba na pagkatapos kanyang iligtas, ang pamilya mo ang ama mo sila ang pumatay sa kanya? Ikinuwento ni Thea ang lahat. Ang pagtatakip sa aksidente. Ang pag-akusa sa kanyang ama ng pagnanakaw para pagtakpan ang kasalanan ni Mateo. Ang 500,000 pisong bayad sa ospital para sa kanilang katahimikan. Habang nagsasalita si Thea, si Marco ay parang unti-unting namamatay sa loob. Si Emma Reyes. Naaalala niya ito. Isa sa ilang manager sa kumpanya na mabait sa kanya, na tinatawag siyang Marco, at hindi anak ni Don Ricardo. Ang taong iyon pala ang nagligtas sa buhay niya. At ang iginanti ng pamilya niya ay ang pagsira sa pangalan nito at pag-alis ng hustisya. Hindi ko alam, Thea. Maniwala ka, hindi ko alam, sabi ni Marco, tumayo siya at lumapit dito. Kung alam ko lang Pero alam na natin ngayon, sigaw ni Thea, puno ng paghati. Pumasok ako dito para maghiganti, Marco. Para sirain ang ama mo. Pero ikaw, bakit ikaw pa? Bakit ang taong nagligtas sa iyo ay ang tatay ko? Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang marangyang opisina, nakaupo si Mateo Montenegro habang binabasa ang isang folder. Ang laman nito ay mga litrato at dokumento. Isang private investigator ang kanyang kinuha para alamin ang tunay na pagkatao ni Thea Cruz. At naroon ang lahat. Ang litrato ni Thea kasama ang kanyang ama, si Nestor Reyes. Ang mga ulat tungkol sa pagkamatay nito. Ang biglaang pagpasok ni Thea sa kumpanya. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Isang munting tupa na gustong makipaglaro sa mga lobo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Dad, kailangan nating mag-usap. Tungkol sa bago nating empleyado. Si Alve Reyes. Bumalik sa opisina ni Marco, ang tensyon ay halos masapo sa hangin. Thea, pakinggan mo ako, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Ang ginawa nila ay hindi tama. Pero ang paghihiganti hindi to ang sagot. Anong gusto mong gawin ko? Humahagulgol na tanong ni Thea. Ang manahimik. Hayaan na lang na ang tatay ko ay isang magnanakaw sa mata ng lahat habang ang pumatay sa kanya ay malayang namumuhay. Hindi, mariing sabi ni Marco. Hahanapin natin ang hustisya. Sa tamang paraan. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Mainit iyon, ngunit nanginginig. Bigyan mo ako ng oras, Thea. Pakiusap. Ayusin ko to. Tumingin si Thea sa mga kamay nilang magkahawak. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Dahan-dahan, binawi nito ang kanyang kamay. Huli na ang lahat, Marco. Tumalikod dito at naglakad palabas ng pinto, iniwan siyang muli sa isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pagkalito ang kanyang nararamdaman, kundi isang mabigat na responsibilidad. Ang utang na loob niya kay Nestor Reyes ay hindi na mababayaran. Ngunit ang hustisya para dito pananagutan niya yon. Kahit na ang kailangan niyang kalabanin ay ang sarili niyang pamilya. Walang nagawa si Marco. Pagkaalis ni Thea sa kanyang opisina, naiwan siyang tulala, ang mga salita nito ay umuukilkil sa kanyang isipan. Huli na ang lahat. Hindi. Hindi siya papayag.
Sa mga sumunod na oras, ginawa niya ang lahat para humanap ng kahit anong ebidensya. Naghalungkat siya sa mga lumang filing cabinet, sinubukan niyang i-access ang mga naka-archive na email sa server, nagbabaka sakaling may naiwang bakas, kahit isang maliit na piraso ng papel na magpapatunay sa kwento ni Dea. Ngunit wala. Malinis. Ang lahat ay perpektong nilinis. Tila isang multo lang ang pangalang Nestor Reyes sa kasaysayan ng kumpanya. Naramdaman ni Marco ang isang malamig na takot. Ang kanyang ama at kapatid ay hindi lang nagtago ng sikreto, siniguro nilang hindi na ito kailanman mabubuksan. Ang kanyang desperasyon ay lumalaki sa bawat segundong lumilipas. Kinabukasan, ang araw ng quarterly shareholders meeting. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat at formal. Naroon ang lahat ng mahahalagang tao sa kumpanya. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Don Ricardo, ang hari sa kanyang trono. Sa kanan nito, si Mateo, mayabang at kampante. Umupo si Marco sa kanyang pwesto, ang puso niya ay puno ng kabiguan. Wala siyang dalang armas para sa laban na ito. Habang nagsisimula ang meeting, bumukas ang pinto. Pumasok si Dea. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mukha ay determinado. May dala siyang folder, mahigpit ang pagkakahawak. Tumingin ito ng diretsyo kay Don Ricardo. Napigil ni Marco ang kanyang hininga. Anong gagawin niya? Akmang magsasalita si Dea, ngunit inunahan siya ni Mateo. Sandali, sabi ni Mateo, tumayo ito at kinuha ang atensyon ng lahat. Bago tayo magpatuloy, may isang mahalagang bagay lang akong gustong linawin para sa seguridad ng kumpanyang ito. May kinuha siyang remote at itinutok sa malaking screen sa likod ng mesa. Sa isang iglap, isang imahe ang lumitaw. Ang lumang litrato ni Dea kasama ang kanyang ama. Sa ilalim nito, malalaking letra ang nakasulat, Althea Reyes. Anak ni Nestor Reyes. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Ang babaeng ito, sabi ni Mateo, itinuturo si Dea na ngayon ay namumutla, ay pumasok sa ating kumpanya gamit ang peking pangalan. Siya si Althea Reyes, anak ng dati nating empleyado na si Nestor Reyes. Ang magnanakaw na tumangay ng malaking halaga mula sa kumpanya, 10 taon na ang nakakaraan. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Nakatingin lang siya, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Mateo, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Sa loob ng ilang buwan, nilinlang niya tayong lahat. At ang pinakamasakit, tumingin si Mateo kay Marco, isang tingin puno ng peking awa, ginamit niya ang kahinaan ng sarili kong kapatid para makakuha ng akses sa mga sensitibong impormasyon ng kumpanya. Isang kasinungalingan. Isang napakabigat na kasinungalingan. Ngunit sa mata ng mga shareholders, sa mata ng lahat, iyon ang naging katotohanan. Isa siyang espiya, pagtatapos ni Mateo. Isang traidor na nagbabalak sirain ang Montenegro Holdings mula sa loob. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga. Si Don Ricardo ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay hindi mabasa, isang tahimik na pagsang-ayon sa ginagawa ng kanyang paboritong anak. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon kay Dea, na nakatayo doon, mag-isa at walang kalaban-laban. Ang folder na dala niya ay tila wala ng silbi. Ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang katotohanan, ay natabunan na ng isang mas malaki at mas maduming kasinungalingan. Tumingin si Dea kay Marco. Naghahanap ng tulong. Naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay hindi tapang. Ang nakita niya ay sakit. Pagkabigo. At isang bakas ng pakiramdam na pinagtaksilan. Hindi dahil naniniwala si Marco sa mga paratang, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon, sa kahihiyang idinulot nito sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, sa harap ng buong mundo, mukha siyang tanga na nagpaloko. Ang tingin na iyon mula kay Marco ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Dea. Security, mahinahon ngunit may otoridad na utos ni Don Ricardo. 2 guard ang agad na lumapit kay Dea. Hinawakan nila ito sa magkabilang braso. Hindi na pumalag si Dea. Ang kanyang mga balikat ay napayukdok sa pagkatalo. Habang dinadala siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marco. At si Marco, nakaupo lang doon, tulala, pinapanood siyang mawala sa kanyang paningin. Nawala na ang lahat. Ang kanyang paghihiganti. Ang katotohanan. Ang tiwala ng nag-iisang taong minahal niya. Talo na siya.
At dito nagtatapos ang kwento ng nasugatang puso ni na Althea at Marco. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Isang karangalan po para sa akin na samahan niyo ako sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa paglaan niyo ng oras, sa pagyakap sa bawat emosyon, at sa pagmamahal na ibinigay niyo sa mga karakter na ating sinamahan. Habang isinusulat ko po ang kanilang kwento, iisa lang ang nasa isip ko, paano nga ba naghihilom ang isang pusong labis na nasugatan? Madaling piliin ang galit at paghihiganti, ngunit ang tunay na tapang ay nasa pagpili ng pagpapatawad. Ito po ay isang kwento hindi lamang tungkol sa isang bawal na pag-ibig, kundi tungkol din sa pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, kundi lalo't higit, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, may puwang pa rin para sa isang panibagong simula. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-unawa sa mga di-perpektong sugat na dala ng bawat isa. Kaya naman, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Anong eksena ang hindi nyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento. Bawat isa po ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan. Muli, ako po ang inyong manunulat at nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento.